Wala ka na rin bang update sa SS card mo? Well, I got you guys kasi ako rin wala na rin ako any update sa Discartex app and then hindi ko na alam kung ano yung status ng may SS card ko. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel and then for today's vlog or for today's video ay ang panibagong video natin ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano ko nakuha yung aking may SS card kahit na hindi natin nakikita yung status mismo sa apps dahil nga ganito yung aking nakikita sa mismong apps, kulay puti na lang siya sa mismong card. Hindi ko alam kung bakit ganon pero subaybayan nyo tong video na to kasi tuturo ko sa inyo kung paano ko nakuha yung aking may SS cards. So in this video, if you interested guys, just keep on watching. Nasimulan na natin tong video na to dahil ako excited na rin akong ipakita sa inyo yung aking may SS card dahil nakuha ko na nga siya kanina lang. And ayun, bago ko nakuha yung aking may SS card, wala pong nag-text sa akin na RCBC kasi diba sabi, bago daw natin makuha yung ating may SS card is kailangan munang mag-text sa RCBC. Pero hindi na ako nakapaghintay, kaya naman ito yung gagawin ko or i-share ko sa inyo para makuha nyo rin yung sa inyo. Kasi baka mamaya guys, inaantay nyo yung text ng RCBC mismo tapos nandoon na pala sa mismong branch, hindi nyo lang nakukuha. And ngayon nga, bago ko nakuha yung akin, wala po akong any update sa aking apps ng Discartex kasi ganito po yung lumalabas kapag tinitignan ko yung status ng aking may SS card. Wala talagang nalabas. Hindi ko alam kung bakit. And ang pagkakatansya ko is nasa 15 days or ilang weeks na. Magmo 1 month na siya before magganto. Hindi ko na talaga nakikita. Kapag pupunta ako sa mismong apps ng Discartex, nagiging kulay puti siya guys. So hindi ko alam kung bakit. So ang pangalawang option ko is pumunta ako sa my website ng SS and then tinignan ko kung ano nga ba yung status ng aking my SS card. So ayun, nakita ko is ang sabi delivered daw sa basta ipapap ko na lang siya dito. Hindi ko ma-explain. Tangina. So yun, ipapap ko na lang dito yung status ng pag tinignan ko doon sa mismong website. And then, yung kinabukasan, pinuntahan ko na kaagad doon sa RCBC branch kung saan ako nag-apply ng my SS card. So kung saan yung location na pinili niyo, whether or Imus ba or Novaleta or whatever, kung saan lugar man kayo nag-apply, is doon kayo pupunta. Baka mamaya is napadayo lang kayo sa ibang RCBC branch tapos hindi naman pala yung nilagay nyo, tapos doon kayo pumunta, diba? So, ang ending nun, magsasayang lang kayo ng pamasahe o oras doon. Kaya kung saan kayo nag-apply ng inyong may SS card, doon rin kayo pupunta sa mismong branch ng RCBC. So, ako kasi, yun nga, wala nga ako na-receive the any text. So, dahil naiinip na ako dahil magwa 1 month na nga yung bilang ko kung mula nung nag-apply ako ng may SS card and then ngayon, wala pa siya. Kaya naman, nainip na ako. Dahil nakailang email na rin pala ako sa kanila guys. Nag-email ako sa Discartex, kung ganyan-ganyan, kung anong update, and wala namang reply, and walang response. Kaya naman, ako na mismo yung gumawa ng paraan para makuha ko yung aking may SS card. So ngayon, ang gagawin nyo is pumunta kayo sa mismong branch ng RCBC, and then, magtatanong sa inyo si guard kung ano nga ba ang sadya ninyo doon, and then, sasabihin nyo syempre, ang sadya nyo doon ay ipa-follow up nyo yung status ng inyong may SS card. And then, syempre guys, bibigyan kayo ng number ni guard na parang maliit na papel. Tapos, kailangan ninyong magdala ng valid ID na may pirma ninyo. Kasi ako, wala akong any valid ID. So, ang meron lang akong ID is PhilHealth and then Teen ID. So, hindi tinanggap yon kasi kailangan daw valid ID. So, sabi ko, pwede po ba yung digital doon sa my e-gob? And then, acceptable naman po nila. Sabihin nyo lang sa kanila na yun yung meron kang ID. And then, ayun, going back, ipapakita ko na sa inyo yung aking may SS card. So, ayan, eto na nga pala yung aking may SS card. Natawa ko. Ito nga pala yung aking may SS card mo. Talaga nagusot talaga siya ng baby ko, te. Dahil, grabe, kasama ko kasi siya pagpunta ko doon. And then, ayun, eto na siya. Ayan. Wow. And then, na-open na to doon sa mismong branch kasi meron silang tinignan. Hindi ko alam kung bakit. And then, tignan na natin yung nasa loob. Ayan. And then, merong mga dito nakalagay. May SS card, RCBC, Kineme, ganyan-ganyan. And then, naka-indicate dito yung pangalan mo, tapos yung branch kung saan mo to kinuha. By the way, kinuha ko pala to, or nag-apply din ako. Nag-apply ako mismo doon sa Novaleta dahil nandito ako ngayon eh. So, eto na nga siya guys. Ayan. Kunin na natin. Ayan. Eto na nga yung aking may SS card. Ayan. Kita nyo ba? Ganyan yung itsura ng inyong may SS card katulad sa akin. So by the way, kung magtatanong kayo kung saan nga ba nakuha yung picture or saan kukunin, sa akin kasi itong picture kinuha lang to sa national ID. Kung ano yung picture ko doon sa national ID, ganun din yung mukha ko dito sa may SS card. So ayan. And then
dito na, ay, wait lang pipirmahan ko lang to. By the way, bago nyo ma-receive ang inyong may SS card, syempre, i-check nyo muna, baka mamaya mali pala yung nakalagay dito. Kasi dito sa may baba is nakalagay po yung inyong SSS number. Sa may baba ng card, ayan dito. And then ayun, happy ako kasi nakuha ko na siya. Pero sadly kasi hindi ko pa magagamit ito dahil wala pang PIN. Dahil ang sabi sa akin pagka-receive ko nito ay yung PIN ko daw ay na-expired. Na-expired kasi bago ko nga din nakuha to, month na. Mga 1 month, ganun. Or basta, na-expired na daw. So, ang mangyayari daw niyan is, hindi ko muna ito magagamit. Pagka-receive ko nga na itong may SS card ko is, hindi ko nga muna ito magagamit ng pansamantala dahil wala pa siyang PIN. And hindi ko pa siya mapapalitan ng PIN as of now kasi wala pa po yung PIN ko. Dahil yung time na naggawa ko nito kasi, ay nung time na nag-apply ako nito, meron nang nag-text sa akin a few days ng RCBC PIN pero hindi ko pa siya magagamit. So, anong nangyari? Nag-expired siya. So, sa next video ko na lang kayo i-update kung ano yung status ulit ng PIN ko. So, i-update ko na lang kayo sa next vlog ko, guys. Huwag kayong mag-alala. And then, mag-comment lang kayo dyan sa baba kung ano yung mga katanungan ninyo. And then, itatry kong sagutin yan kapag alam ko, syempre. Pero, alam ko makukuha nyo rin yung sa inyo, okay? I-try nyo na lang talagang pumunta sa mismong branch. So, ayun, i-update ko na lang kayo sa susunod kung anong mangyayari. And, kung magagamit ko ba to, kung magagamit ko ba yung aking may SS card or hindi. Or kung may marireceive ba ako na text galing kay RCBC or kung mapapalitan ko ba ito ng PIN or kung anong gagawin ko at magkapag-request ng panibagong PIN. So, ayun, i-update ko na lang kayo sa susunod. Kasi as of now, ito pa lang yung masishare ko sa inyo kasi ito pa lang naman yung ginawa ko. And based on my experience lang din kasi nakakainis naman talaga, di ba? Sobrang tagal kasi wala tayong update, hindi tayo pinapansin sa mga email. Pero it's okay lang. Wala namang problema. So at least, di ba, yung problema is nasolusyonan na. So ayun guys, hanggang dito na lang yung ating video and i-update ko na lang kayo sa next vlog ko. Dito na po nagtatapos yung ating video. And sana nagustuhan ninyo and sana po nakatulong itong video sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng like at subscribe sa aking YouTube channel and huwag mo rin kalimutang pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na i-upload natin. Okay guys, bye! See you on my next vlog!